Magandang umaga po mga kaibigan at welcome pong muli sa aming backyard. Bago po ako mag-umpisa ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel, sa mga dati at bagong nag-subscribe at sa lahat ng mga manunood, maraming salamat po. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at paki-press ng bell button para laging updated sa mga susunod kong videos. Daghang salamat po. Sa pagpapatuloy ng pagsasanay ng batang barako at pag-monitor sa isang inahin na ilang buwan nang hindi nabulugan ay palalabasin natin uli ang barako para ma-expose uli silang dalawa. Sa later part ng video ay pansinin ang reaksyon ng inahin dahil may positibong epekto ang pagpapalapit ng junior boar sa kanya. Hayaan ko lang si Django lang ang lalabas sa kanyang kulungan para masanay, para maisip niya na kada bukas ng kulungan ay kailangan siyang lumabas at magbulog kapag nasa mature age na. Hindi ko na po hihilahin ng tali sa kanyang paglabas. Bigyan ko lang ng ilang sandali para makalabas dahil nag-aalangan kasing humakbang, pero katagalan ay masasanay lang po ito sa paglabas-pasok sa kulungan. Sa nakaraang episode ay binisita niya ang kanyang inahin bilang pagsasanay, para na rin ma-expose ang inahin sa barako dahil hindi nag-standing heat kahit naglalandi naman ng ilang beses, halos umabot na ng 4 na buwan hindi pa rin nabulugan. Itong batang barako po ang huling naiwalay niya na nasa 4 na buwan na, pabisitahin natin muli bilang pang teaser bore lang. Ayan po at nakahakbang na at medyo natututo na ang aming alaga. Ngayon ay puntahan na namin ang inahin. Ganito lang po kami kung magsanay ng barako dahan-dahanin lang. Dapat sa murang edad pa ay matuto na siya kung ano ang papel niya dito para kung nasa mature age na ay alam na niya ang gagawin. Hindi na po kami mahihirapan dalhin dahil lumalaki po sila ng mahigit 200 kilo. Imagine kung aabot sa ganyang timbang ay kahit 3 tao o mahigit ay mahihirapang hilahin kung hindi train ang alaga. Nagkita na naman silang muli. Pansinin ang reaksyon ng inahin habang gawin ko ang back pressure test. Noong nakaraang pagtatagpo nila ay nagsimula na kasing maglandi ang mama pig at ngayon ay nasa 3 araw na. Hindi na po siya gumagalaw, hindi na rin nagagalit kahit idiin ko sa kanyang likod at tingnan ang mga tenga nakaturo na pataas. Ito po ang iilang senyales ng standing heat at maaari na pong bulugan. Dahil wala pa kaming barako ay magtatawag muna ng boar for hire. Ang bayad naman sa mga boar for hire ay isang piglet ang kukunin nila pagkahiwalay. Kahit mag-mature si Django ay hindi po sila maaaring ipares dahil mag-ina sila dahil iniiwasan namin ang inbreeding. Sa tagal na naming inalagaan ang inahin na si Rasa, ay ngayon lang din namin nalaman na parang silent hitter pala siya. Simula pagka-V8 ay pinalaki namin siya hanggang sa naka-6 na panganganak. Sa 5 paghiwalay ng kanyang mga anak ay halos wala pang 1 linggo ay nabubulugan agad. May mga nakaraang videos po ako na nabubulugan agad siya bilang patunay, ngayon lang sa ika-6 na pagwawalay ay hindi na nabulugan kahit naglalandi naman. Siguro ay nasanay siya na may barako kami dati na si Joey na nagpaalam na 6 months ago. Simula maliit pa siya ay may barako siyang nakikita at madali lang ang pagbulog sa kanya. Ngayon ay alam na namin na silent hitter siya. Kaya pala kung maglandi siya ay sa ika-3 araw ay ginagawa namin ang back pressure test ay hindi mag-standing heat hanggang sa matapos ang paglalandi. Blessing in disguise po ang pagsasanay ng batang barako bilang teaser bore dahil nalaman namin na silent hitter ang mama pig. Ang daming panahon ang nasayang at kung nabulugan agad ito noong pagkahiwalay ay nanganak na sana. Pero wala na tayong magawa dahil hindi naman natin ma-perfect ang pag-aalaga at parte na rin ito sa ating mga challenges bilang hog raiser. Hindi na po gumagalaw masyado ang inahin, hindi katulad noong nakaraang pagbisita ni Django na nagagalit siya. So far naging successful ang ating pagsasanay sa batang barako,
Hindi lang sa pagiging teaser bore kahit nasa 4 months old ay nagawa niyang palandiin ang inahin at nag-standing heat pa. Dahil standing heat na ang inahin ay tatawagan na ang boar for hire para mabulugan ang alaga. Sa last part nitong video ay panuuri ng pagdating ng barako. Hayaan ko lang muna ng ilang sandali ang dalawa para mas ganahan pa ang inahin at masanay ang barako. Sa ngayon ay ito muna ang papel ng batang barako bilang pang teaser boar. Nasa mahigit 4 na buwan na ang edad at kapag nasa maturity age na mahigit 7 months ay maaari na namin siyang magamit sa ibang mga inahin at dumalaga na hindi niya kamag-anak, katulad ng nabanggit ay iniiwasan namin ang inbreeding. Tapos na ang pagsasanay ng barako at sa susunod na mga araw naman para sa iba pang mga pagsasanay, ibabalik ko na siya sa kanyang kulungan. Good job Django! Ang isang dumalaga namin ay nagsisimula na ring maglandi, nakatatlong paglalandi na rin siya. Maliit lang tingnan dahil nasanay tayong tumingin sa malaking inahin pero dati ay ganito lang din sila kalaki. Kapag mabuntis naman siya ay lalaki din naman hanggang katulad na ang laki sa ibang mga inahin dito. Titingnan na muna namin kung pwede na bang pabulugan, sana ay may mas maliit na barako na mature, nasa wastong edad at timbang na rin ang gilt at sana ay mag-standing heat. Dumating na po ang boar for hire para bulugan si Rasa. Paumanhin lang po, hindi ko na po may pakita ang actual mating nila dahil sa may restrictions. Maraming salamat sa pag-intindi. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.